Ito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence and the body will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 21st regular session is now called to order. Roll call, please. The honorable members of the Sangguniang Palunsod, Honorable Kathleen Cibriones, Honorable Marta Espino Encin, Honorable Maria Concepcion Hernandez Piloso, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Montealto, Honorable Pasites Ibiste, Honorable Unido A. Katipon, Honorable Donato Olinato, Honorable Donato Monfero, Honorable Fermilio A. Macasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric D. Alfica. Mr. Secretary, we will be calling to have a call. We will request the Honorable Joel Pua for our invocation. Let us all remember that we are the most holy presence of God. Heavenly Father, we give praise and glory to your most holy name. As we start this new day, we lift our hearts to you and ask your forgiveness. We give you thanks for all the blessings that you continually shower upon us. Please guide and enlighten us, each one of us, as we face this new day. We ask you this through Christ our Lord, who lives and reigns with you and Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. May we likewise request the Honorable Pua to lead the singing of the national anthem. At ating pong ilagay ang ating kamay sa ating dalawang sipit, pagkalugin ng pampansang awit. Reading of the minutes of the sitting session, the Honorable Maria Concepcion Hernandez Piloso, sir. I don't have copies of the minutes of the previous session. I hope that you refer the approval of this. Any second to the motion? Second discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Committee report, Committee on Health, 2014-003, the Honorable Pasitas Ibiste, sir. Ito sa mga kasamahan ko dito, sa lahat po ng ating mga kapatid at po sa itinaan. May request sa Secretary, Joey report. Sir Secretary. Committee report submitted by Committee on Health and Social Services. Let request of Mr. Rolando G. Naroso, Chapter Administrator, 50 Red Cross Batangas Chapter, Lipa City Branch, regarding a proposed fund drive allowing cinemas in the city to add 2 pesos surcharge on all tickets sold to moviegoers as voluntary contribution to a publication organization. Findings.
This committee reached the request of Mr. Ronaldo G. Generoso, Chapter Administrator of the Philippine Red Cross Batangas Chapter, the Pacific Branch, was referred, conducted a public hearing on August 4, 2014, after its committee report number 2014-002 regarding the same was deferred on June 9, 2014. At the public hearing were representatives from the Philippine Red Cross Batangas Chapter, from the Lipa City Federation of Senior Citizens Association, from SN Cinema, from the Urban Code, and from various barangays. During the said hearing, Mr. Generoso expressed the commitment of the PRC as a premier humanitarian organization in the country to provide quality life-saving services that protect the life and dignity especially of indigent Filipinos. To continue its mandate of providing relief and to fully extend its services from emergency aid to rehabilitation of victims of natural calamities and man-made disasters, there is a need to tap all possible assistance from partners in the public and private sectors. It is in this light that the idea of adding 2 pesos surcharge and all tickets to moviegoers as their contribution was conceived in order to augment the funds of PNRC Lipa branch to be utilized to be established for its blood bank in City of Lipa, which they hope to be operational by 2015. They need approximately 2 to 3 million pesos to purchase the necessary equipment, to hire medical technologies, and to apply for a permit from the Department of Health. Recommendation. In view of the foregoing, this committee recommends approval of this ordinance. An ordinance allowing all cinemas and movie theaters in Lipa City to add 2 pesos surcharge on all tickets sold to moviegoers as contribution to the PNRC Lipa chapter for a period of 6 months from January 1 to March 31 and from September 1 to November 30 every year. Mr. Motion. Chair, I move for the adoption and the approval of the Discussion. Objection. Hearing none. The committee report is hereby approved. Next committee report, Committee on Housing, 2014-036, the Honorable Joel Allen. Good morning po. Bisita, good morning po sa inyo. Provided that all the councilors has the copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Discussion. The Honorable Hernandez de los Fernandez. No question. Any further discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second? Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Next, committee report. Likewise, Mr. Chair, I move that we dispense the reading of the committee report. Any second? Second. Discussion. The Honorable Velosa is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Question lamang po sa Mr. Chairperson natin na ating komitibang nag-aral. I understand that the request of Amia Rosa for the expansion and likewise for the phase 2 has been submitted early pa po. I think mga ilang weeks ago na po. 3 weeks ago. 3 weeks ago. And one of the reasons why na-delay po siya ay dahil po sa pananais ng komitiba na i-revise nila yung isang portion na kanila pong plano. Can you please provide details as to the... Bali, nilipay po nila dyan yung, kung makita po natin siya sa plano nila, nandiyan po yung edition yung sa BPC 2. Yan po, nandiyan po yung inayos nila, yung privilege po nila, sa halip na po kung baga yung existing siguro dati na mga almost 1 meter, pinataas po nila, 1.5 or almost 2 meters na po yung taas. Para po yung naging 1.7 po yung width. Para yung volume po ng tubig na daraan ay mas
mabuting na yung tubig, at hindi mo magbaha. Kasi ito po ang sinisunod po sa ating komitiba na lahat po dapat na magbubukas na subdivision din sa ating lungsod ay hindi po natin basta aproban. Naging mahigpit po tayo sa drainage dahil na-concern lamang po natin dito yung mga tumitira. Kasi kung mamamaya po natin sila, baka mamaya ay magbaha, patuloy na magbaha dito sa ating lungsod. Ano po? So, sang-ayon po sa pag-aaral ng komitiba sa inyo pong pamumuno, ito pong pagbabago ng drainage sa isang portion po ng subdivision or phase 1 extension ng Amia Rosa will be enough para po hindi po mag-cause ng baha. Dahil at present, ito po kasing entire property, at itong buong lupa po, ito po yung nag-a-absorb ng tubig ulan kapag po mayroong ulanan sa portion po ng Ludlod at sa portion po ng Bulbog. Kaya po kung mapapansin ninyo, dito po sa may purok tres po ng Ludlod, ganoon na rin po dito sa mayroong, I think, nakakasako po dito ay 7 at ano po ng Bulbog. Sapagkat meron po dito creek. At ito pong creek na ito, lahat po na nanggagaling po dito sa may south end portion po ito, ay dito po dumidiretso yung tubig. So enough na po sa ayon sa pag-aaral ng inyong komitiba, ang 1.5, tama po ba? 1.5 na lakad? Opo, yung kasi system po nila mas maliit. So binaka po natin na request po natin po doon sa Hello, ay request po natin na mas maparating na. Kapag sa gayon ay mas yung sa kayo mas busy nila, mas malaki na rin, ano po, para yung dada tubig doon ay mas makuha nila. Meron po ba tayong parang garantiya kung saan pwede po natin pahawakan na kung sakasakaling man po na dumating na sa panahon na maitayo na nga po ito at ma-realize po natin na baka nga po hindi na-aral o kaya po may kamali o kaya po nagkaroon ng miscalculation po sa atin, ay mayroon po tayong pamamaraan para i-hold accountable ang mga nagagawa po ng mga drainages na ito para naman po maremedyohan kung sakasakaling magpa-problema dito po sa area po. Siguro, ilagay na natin politika doon kung sakasakali po hindi na yung drainage na ay anytime pwede pa rin napag-uwi. Ano po? Pangalawa po siguro ang tanong, pagdating po dito sa permit mula po sa barangay natanggap po ng Amia Rosa para po sa kanilang housing project. I understand na na-issuehan po sila ng permit to develop para po sa Amia Rosa Subdivision Phase 2 ng Barangay Bulbog, Lungsod ng Lipa. Ito pong pinapa-aprobahan po ninyo sa inyong committee report involves Phase 1 extension, ganoon na rin po ang Phase 2. Ito po ba ay mayroon na rin pong kaukulan na barangay permit o barangay resolution para naman po sa Phase 1 extension? Ayun po, nandiyan po sa hawak-hawak po. Ito po kasi yung isa ay nakalagay po ay Amia Rosa Subdivision Phase 2, tapos ito po isa ay nakalagay ay Amia Rosa Subdivision. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po itong Amia Rosa Subdivision does not cover the extension, pero the existing, tama po ba? Kasama po yun, doon sa lahat. Kasama po yung lahat yun. Kasi kung in-approval po yan, at kung makuha po yung lupa, magkasabay po. Alright, so you're saying na isa lang po yung titulo ng lupa, hindi namin po doon sa Ano phase hindi 1 po? extension? Yung po yung consolidate nila, at siguro ayun po yung isang titulo. Nakalagay po kasi dito, isa lamang po TCP number 62661. So, does this pertain to the phase 1 Kasama po yan. extension? Kasama. So, isa nga lamang po titulo ang phase 1 at saka po ang existing. Yun po yung expansion na lang. Kumbaga, nalimito naman po, kapag ginagawa sa division, yung una po yung unahan, dahil pumunta po sa liwan. Hindi po ba parang subsequent acquisition na lamang po ang nangyari dito sa phase 1 extension? Hindi naman. Maaari po bang maalaman kung ano po yung title number or meron po ba tayong photocopy ng titulo po nitong phase 1 extension? Walang pieces. Vice Mayor, request for me. May maling bearing A1 cases. Session shoot. The Honorable Veloso Service. Thank you, Mr. Chair. Considering po na dito sa isang resolution, hindi ko maliwanag kung ano bang pinag-offer na barangay clearance or barangay permit at ayaw naman po natin i-deprive ang barangay ng kanyang karapatan para
unang pag-aralan nito, I move that we amend the permit that we are giving, provided that they comply with barangay clearance, not only for Amira Rosa Subdivision Phase 1 and Amira Rosa Phase 2 Subdivision, but also Amira Rosa Subdivision Phase 1 Extension. There's a motion for amendment. Any second? Recommendation and discussion. The Honorable Monte Mr. Chairman, nagkaroon po tayo ng pagkakataon kanina na makausap yung kapitan ng Barangay Bulbo. At isang ngunit po niya sa atin ang problema niya doon sa creek na tinatayuan ng kanilang barangay hall. Ito po, creek na ito ang dadaluyan din ng tubig na manggagaling dyan sa Amira Rosa. Doon po papunta ang tubig. Naisagulihin niyo po na ang kanyang creek sa ilalim ng barangay hall ay nasira po ng bagyong Glenda yung riprap, yung retaining wall. At ito daw po ay guang na guang na, halos daw po 1/4 na nung karsada ay guang na sa ilalim. So since po na ito ang Amira Rosa, ang kanyang tubig ng bagong subdivision yung gagawin ay doon papunta sa barangay hall. Marapatin po sana ng chairman na i-request sa Amira Rosa na ipagawa mo na yung dadaloy ng kanilang tubig doon sa may barangay hall ng Barangay Bulbo. Yun naman po ay hindi malaking halaga at malaki ang may tutulong ng Amira Rosa sa barangay sabagat baka pumagi pa ang kanilang barangay hall. Mr. Chairman. Any further discussions on amendment? The Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga ho sa officers sa ating mga kasama. Ang aking lalong po, tanong kasi po ay nagkaroon po kanina nito sa Lakonto na ang ordinance ng ito ay subject sa pagsasubmit ng barangay clearance. Pero Mr. Chairman, is there such thing as a conditional ordinance na kailangan bago ho natin approval ng ordinansa ay kailangan ho yung mga requirements para nandito na ho muna, kompleto ho bago ho tayo mag-approve ng isang ordinansa. So kung ito yung conditional ordinansa, kailangan ho magiging effectivity nito. Meron daw ho na conditional na ordinance na lamang po ang aming paliwanag na tatang po sa ating mga kasama. The Honorable Puwas is recognized. Yun naman po yun, lahat po ng requirements po, before po makit sa atin, yan pinag-comply na sa baba. Yan po ay hinihingi po sa CPDO, sa ating pong CPDO, yan po requirements po nila. So, before po yan, sinabibigan ko lang ng mga clearances na ano pa, hindi po ito akit sa atin sa opisina. The Honorable Monte Alto is recognized. Yung pong pag-approve natin ng development permit, hindi pa po natatapos ang dito, Mr. Chairman. Yan po ay pag-approve natin, yan po ay bababa sa ating CTR, and then dadalhin pa po ng CTR muli sa city planning, at doon po i-screen ulit yung mga dokumento. So pag nakita po ng city planning na yung ating pinasang ordinansa ay may kulatilla, sigurado po ako na kanila pong i-screen ulit yung papeles bago po paakyat ulit sa CTR at papipirmahan po sa ating city mayor. So, doon naman po sa isalapit ng Amira Rosa na papeles ay yun naman po may barangay clearance na. Hindi lang po natin matiyak na yung barangay clearance ay kasama doon sa title number na nakalagay doon. Yun lang po ang hindi naklaro ng ating chairman ng Barangay. The Honorable Mendoza is recognized. Yes, Mr. Presiding Officer. Para nga po ang proseso nga po ay talagang yung mga requirements ay pinapasa ho dito sa atin ng ating pong city administrator, ng ating pong city planning, ng ating pong city engineering. Pero kung meron nga ho papeles na nagkukulang, ito ho ay lumalabas na ito ay conditional po ang ating ordinansa. At kung yan naman nga po ay hinahanap po ng isa natin kasama ho dito at wala akong makita, maybe baka naman ho siguro
kailangan muna hong ipasa dito sa atin bago ho natin totally po ng ordinansa. Kasi ang proseso po ng isang ordinansa ay alam naman po natin na bago ho aprobahan ng isang ordinansa, ang lahat po ng dokumento, ang lahat po ng papeles ay kailangan po na andito po sa atin. Kasi pag naipasa na ho natin ang isang ordinansa, yan po ay mag-iintay na lamang na pirmahan po ng ating po kagalang-galang na mayor para po maging batas. Hindi na po ang mga papeles na pa lamang po ihahabol pagkatapos mong ipasa ang isang ordinansa. Kaya kung pagkakukulang ang papel, siguro nararapat lamang na hindi po pumasa ang isang ordinansa. Kasi pagkatapos mo natin ipasa dito, yan po hihintayin na mapirmahan po ng mayor at kung halimbawa po ay hindi pipirmahan at ibibito, saka po lamang babalik po sa atin. Yun po ang proseso ng isang ordinansa, Mr. Presiding Officer. The Honorable Purwas na recognize. So, atin na lang po nilalagay dito sa resolution ko na provided that they will submit all the necessary documents o requirements at provided na rin na sila po itutulong sa pagagawa po ng recap ng clip sa Bulbokan po. So, Mr. Chair, The Honorable, before you reiterate your motion, the Honorable Magandang umaga sa chairman sa lahat ng kasama. Traditional yun ho ay bago natin sa isang committee. Kasi yung 1991 na pasa ko yung local government code. Nasabi ng batas na yun na ang isang property pwede i-reclassify as fundamental from agricultural to residential or commercial purposes. Advantageous to the city, noong panahon ngayon. Pero kung nakikita ko din nyo ngayon, ang lusod ng Lipaho ay hindi naman mo yan yung pangkainatan. Yan yung investment ng mga tumayo dito sa Lipa at alam mo nilang ang isang per square meter na bili nila 300 pesos. Pag nag-subdivide po nila, nagiging 5,000 pesos per square meter. Kaya naman alam natin na rin ang sinuset o local investor dito. Na sinasabi ko yung mga tayong investor. Kung makikita ko ninyo ito sa plano ni Tonton, meron nung pupuntahan yung phase 1, kinonect mo yung phase 2 na 3.5 hectares. In between that, meron nung creek, meron nung passway na papunta ko yung pasilyo ng baha, papunta doon sa creek. Kung lahat ho ng gagawin ho natin dito ay puro ho magiging requirements lang endorsed by the city planning. Pero wala hong hindi ho natin binigyan from the executive of opinion ng engineering. Kasi yung planning lang ho yan, yung pagpaplano, let's say yung mga requirements dumadaan sa planning. Hindi ho yan dumaan sa engineering actual sa engineering ho for inspection. Kasi ho, ang nag-endorse sa atin ng city planner, nagsasatisfy lang ng city planning at city administrator. Paano ho natin malalaman ba determine ho ng city planning, lack of personnel ho, city planning, only in the documents ho sila na po pwede ng pagpaplano o let's say may pattern sila, may biblia siya ng 1997 comprehensive land use plan ng Luzon ng Lipa. Kung hindi ho ito dumaan nga sa engineering na yung tamang flow ng baha. May ilan ho dito kung gagawin kong example ho. Panahon ho namin. Acela Subdivision, Barangay Subdivision, Mirael Heights Subdivision. Ang outlet ho yan, ang portion ho ng outlet ho yan, yung kanal ng National Highway, doon sa May Carmen, papunta ho doon sa amin sa Pinagpalitan. Nag-o-open flow ho. Dito nyo sa Sabang. Sa Sabang ho, yun yung likod na hapak, isa yung subdivision din yun. Yun ho, ay pag lumabas ko ng baha, pupunta rin doon ho pupunta sa Maylin Coma. Nalulubog sa baharin ho yung kita ng kalsada. In addition, meron nung tapos sa dito sa araw, inis na property. Nagbago din doon sa tabi ng Travessia. Yun yung Robinson Land. Doon ho sa tabi rin lang sa malapit sa islam ng Marawi Isluman. Parehong babawang i-develop. Kung makikita ho yung design ng lupa, mataas yun lang yung lupa nila kaysa sa National Highway. Ang outlet ho yan, ganun din. At ang pinakamaganda ho magiging sample sa inyo, example ho sa inyo.
Yun yung subdivision na Robinson, din yung sa Barangay Tipik. Yun yung humayin ang gitna ng Barangay Road ng Tipik. Yun yung Barangay Road ng Tipik. Nandun ho ang outlet ng Robinson subdivision. Doon ho sa gitna ilagay. Kung yun ho ito mga sa engineering kaya, yan kaya ho payagan ng engineering na doon ho butasin sa gitna ng kalsada ng Barangay Tipik. Yun hong drainage, papunta ulit sa papunta ulit Shakey's, papunta ho doon sa may McDonald, papunta ho doon sa gitna ng kalsada ng pakitan ho ng GRO supply at saka ho itong property ho ng merkado. Nag-o-open doon ho. Meron po yan yung ating mga bago subdivision, ganoon pa rin ho, as planning pa rin na mag-i-endorse sa atin without the knowledge of comment from the engineering. Ay pakita naman ho, walang tatakbo ng tubig kundi papunta ho sa creek na papunta ho Bulok San Guillermo. Ay baka ho lumubog na rin yung lugar na yan pagdating ho ng panahon. Hindi tayo mga hindi ho ako guys, pero tingnan ho natin ang mga bagay ho na sa process pa na ho, kung kulang ng dokumento. Kaya atin ho ito dito, dati ho iklaro ng husay sa mga department. At kung kailangan i-reorganize ang pag-iitos ng department, saka hindi lang ho yan. Yan ho'y from reclassification of the Sangguniang Panlungsod. Hindi ho ibig sabihin approve na yung subdivision. May approve ang subdivision plan. Meron pa ho yung conversion from Department of Agrarian Reform. So, firstly po, ano po, siguro po yung mga nabanggit po ni Consial Guido Patipon ay yung po yung mag-time. Ano po, iba po ang chairman o time na yon ang nag-approve. Ano po, at hindi ko po alam kasi siguro ang chairman po noon. At yung po sinasabi niya po hindi po dumaan sa engineering. Ito po ay dumaan sa engineering dahil po ito ay development plan. Ano po, doon po tayo nagsasubmit ng development plan engineering. So malinaw po na siguro, hindi naman sa pag-ano po, yan po may clearance ng engineering department. Ano po, at tayo pupunta sa engineering at aakyat po sa ating city administrator at itinapasa po sa atin na may clearance po dahil sa engineering. The Honorable Matias is recognized. Yung po ni Consial Guido Patipon, yan pong pag-apply ng development permit, dadaan po sa city planning. Tapos, after city planning, i-endorse nila sa City Engineer's Office para po sa drainage at saka dun sa structure, detail ng structure. Sila po ang nag-approve doon. Kapag ka po nabisita nila, na-approve na nila, ibabalik po at pinirmahan nila na may tatakbuhan ng tubig, babalik po sa city planning para sa screening ulit ng documents. Saka pa po bibigyan na preliminary approval at saka pa po dadalhin dito sa atin. Yung po sistema. Lahat po na ina-approvahan yan po ay dumadaan sa engineer's office. Sila po yung nag-approve ng lahat ng detail, lalo na po sa drainage. Yun naman pong concern ko sa Katipon dito sa San Carlos, sa tipig na to, yun po Robinson Homes. Sadya po yun ay doon muna hanggang ang sinagot po kasi ng Robinson Homes ay hanggang doon lamang nag-bowl po sila ng malalim na drainage doon. At yun pong karugtong ay ang alam ko po doon ay in-approve na ulit ng Robinson na gagawin nila para maituksong doon sa existing drainage na yun naman po ay sinalo nung San Carlos Homes papunta naman sa creek para po ang baha doon ay ma-address natin, hindi na po lahat doon pupunta sa cities. Yun po ay liliko na papuntang San Carlos Homes, sinalo nila ng malaking drainage para mapapunta sa creek at doon po ang daan ng creek, doon po sa gilid ng South Supermarket. So yun po ang isang sistema ng drainage plan na ginawa dyan. At yun po sa awan ng Diyos po ay magkakaroon na ng solusyon kung magagawa na po yung drainage na. So yun po concern tungkol dun sa hindi dumadaan sa engineering
lahat po ng detalye niyan, engineering po ang nag-approve. The Honorable Hernandez Villosa is recognized. Ako po sana'y satisfied na doon sa amendment. Kaya lamang po, with the new development, specifically when we said that ito pong pagdating po sa mga drainages ay nakokorek na rin po or may tatama po upon inspection ay para po yata kami mas lalong kinabahan. Kasi ito pong existing, meron pa pong issues sa drainage po sa loob mismo ng subdivision. Kaya nga po, parang baka nga po mas gusto ko pa ngayon na mapag-defer na po muna yung Phase 1 extension until makuha po natin yung barangay clearance ng Phase 1 extension. Dahil kung yun naman po pala ay kahit mayroon po mga inspection na nagaganap after or before, ay hindi pa po itatama yung para sa existing, ay how much more po dito sa extension. Eh kapag po ang extension na nagka-problema, ay doon na po talaga ang daluyan mismo ng Sawin Creek. So gusto ko lang po talagang makasigurado na ari po ay talagang dumaan mo ng barangay at ito po ay may kaukalang barangay clearance. Dahil ayaw ko rin naman kung balikan tayo ng barangay at sabihin sa atin na ba't ari naprobahan ng sanggunian kung ari wala namang go signal ng sangguniang barangay. Yun lang po siguro. At kung ako produce naman po siguro yung dokumento ng barangay clearance ng Phase 1 extension, hindi po yung Amiya Rosa existing ay wala naman siguro agam-agam sa akin dahil pahawakan ko na lamang po yung amendments natin na itatama po nila yung pong development plan nila for the Phase 1 existing. Yung pong existing na nila ngayon, na meron pa po silang mga pending. Yan na rin po yung commitment po nila na pagsasaayos po noong dadaluyan po ng creek na nasasakupan po ng Barangay Bulbo. Okay po. Sige po, pakukuha po natin sa baba yung clearance sila. So I move on forward with the process. Immediately 1 minute recess. Invited guest po, baka po may mga questions or would like to recognize Engineer Rapan sa nila po sa harapan. So, boy, habang nakasusunod yung rules, ano yung lang? Yes. Session hindi ko acknowledge the presence of Engineer Pansa na siya po ay mag-report sa Sanggunian regarding po sa status ng ating garbage collection dito po sa Luzon, Lipa. May I solicit a motion for the suspension of the rules of all the Engineer Pansa. Mr. Chair, I move for the suspension of the rules para makomplete natin Any second to the motion, seconded by the Honorable Mendoza and Hernandez Villosa de Viste. Discussion, objection, hearing none, rules suspended to accommodate Engineer Pansa. Nagbakasyon po kasi ako ng dalawang linggo sa Amerika. At pagbalik ko po ay maraming ulat. Hindi naman yung direct ang sinabi sa akin ng mga tauhan ko kung ano ang nangyari at ano na nag-transpire ng committee hearing ninyo at lalo tigit ang inyong sesyon o July 28. So, siguro, kung ano pa ko yung gusto linawin tungkol doon, ay sasagutin ko na lang po. Papaalala ko lang po sa inyo na ang inyong lingkod ay senior citizen na. 60 years old na ako ng March at ayon sa batas ay deserve some respect. Hindi naman po ako masamang tao at hindi rin po naman totoo yung masaligasyon nyo sa akin. Mag-upisa na po tayo at saka natin sasagutin na. Sino po unang gustong magtanong? Yung Honorable Hernandez Villosa sa Good morning po, Engineer Pansa. Wala po ba alaman? Kung meron po bang sumbong o reklamo laban sa akin o sa tanggapan ko para magkaroon kayo ng gano'ng sistema o kanyang laban sa akin sa pamilya ko. Masyadong nasaktan ang aking kasamahan, natawag sa kusina, at ng
sabi nga ho nila sa akin, huwag ko na intindihin, at bahala na ho kami. So, gusto ko lang po malaman, meron po bang reklamo o talagang sumbong na nagaganap ng aligasyon ninyo laban sa akin? The Honorable Hernandez Pilosa, sir. Magandang umaga po, Engineer Pansa. Unang-una sa lahat po ay welcome back. Sana po kayo ay nakapagpahinga ng ayos po sa inyong bakasyon. Dahil mukha ko yata nagpabigat-bigat po ang inyong haharapin. Alis ko nga po, mabigat na ang loob ko. Malis dahil natin sa sitwasyon na pinagyo na lang tayo, kita natin yung gano'n ang alam ng Luzon. Pero yun po ay nakaplano pa ng maayos pa. Kaya wala akong magawa kung hindi kita yun. Unang-una po sa lahat ay magagaranti ako naman po sa inyo na dito po sa Sangguniang Panglungsod, kahit po hindi senior citizen, ay we accord everyone due respect and courtesy. We are not after personality or anything, attacking po intention of any person. What we are here for is to represent the people in terms of their concerns. Ako po ay isa sa mga napaglalakan po ng mga concern na ito at ating pong in-raise during the time that your OIC was present, during the time that you were away, was the transfer stations na tinatawag po natin. Dahil apparently daw po, ito daw pong mga basura na nakukolekta po, dahil hindi daw po kumukolekta ng ayos, ito pong ating pong contractor, ay ang nangyayari po, tayo po sa ating pong city ang nag-shoulder ng collection from small trucks. Tapos, pag po napuno na po siya, tsaka po siya ita-transfer dito po sa ating pong existing na malalaki pong trucks ng kontrabista po natin. So, habang nagpupuno po ng mga trucks, or habang hindi pa po nakukolektahan ng mga kontrabista, meron po tayo daw mga dinesignate na mga temporary transfer stations, some of which involve Ayala Highway, dito po sa ating pong JP Laurel Highway, kung saan doon po mismo naglilipat ng basura sa kalsada. Pangalawa po ay nandito po sa tapat po ng Archbishop's Residence, yung pong daanan po yun ng San Carlos, ng papuntang school, ng Canosa, katapat po ng Lasal, at katabi po ng seminaryo ng ating pong mga batang pumapasok. Now, during the time po na nagkaroon po kami ng unang pakikipag-usap po sa tanggapan po ninyo, the explanation given to us was that ito pong transfer stations will be moved after 1 week dito po sa slaughterhouse. Dahil daw po, meron daw po malaking lote na unfortunately, they will need at least 1 week para daw po ma-clear yung lugar. Dahil daw po, hindi daw po dinadala yung po mga kahoy, mga napulit, yung mga puno, mga nakaraan pong genda. Now, 1 week has passed. Unfortunately, wala po kami nakitang progress doon po sa transfer stations dahil nandun pa rin po sila. So, we would like to know first, yung po ba transfer stations immediately po ay ano na po yung plano natin sa tapos sila i-designate. Pwede po lang tapusin ko na lang po muna. Tapos secondly po, for the long term po natin na plano ng solid waste management program po natin, how are we planning for the long term? Dahil sa nakikita po natin, one of the reasons kung bakit inefficient po yung collector po natin is because wala na rin po sila mapagdalhan. So, kumbaga, 2 years time, talagang totally close na rin po siguro yung mga napagdadala po natin. So ano po yung long term po natin, considering that we are a city, at dito po isang perennial problem po ng city natin. So yun lang po siguro yung aking initial concerns sa gusto ko malaman. Yun lang po, maraming salamat po. Tungkol po sa transfer station po natin dati, yung dating auction market. Mula po ni Mayo, here, tinarhan po namin yun dahil may mga nakapropose na project doon. Una-una ho ang waste treatment facility ng ating slaughterhouse. Tapos may proposed project din po ang BET kung saan tatayuan yun ng regional office ng dairy operation of dairy products, dairy industry. May proposed din po project doon ang agriculture kung saan magiging yellow farm yung dating transfer station. Bago po kami nagtumigil ng paggamit ng transfer station, tinawag po namin lahat ng kapitan o lahat ng barangay concern na nagtatransfer doon. Nagkaroon po kami ng plano kung anong magiging sistema na ang mga naman ng hauler ang pupunta sa kanilang barangay. At yun naman po ay winelcome nila dahil napakalaking savings ang nakukuha nila mula doon. Sa lipo ng truck nila, ipabiyahe papuntang transfer station,
bibigyan pa nila ng allowance sa mga tauhan nila habang nag-iintay na makasali. Well, very welcome po yun. At kung sa uling meeting namin sa opisina ni Attorney J.R. Makasaet, tinanong ko sila, ano bang gusto nyo? Ibalik na lang sa dati na lahat kayo ay doon pupunta sa transfer station at pipila uli kayo doon kung kailan kayo makasali o yung mga truck na lang itadalhin natin sa barangay. Bakit po naman kung may problema tayo sa ganung sistema? Bakit kung nga barangay, katulad ng Maraway, napakaraming barangay, napakaraming basura, wala ko silang reklamo sa sistema. Ang bagong pook, ang panay-panay, wala rin yung reklamo. Mas gusto nga ho nila yun dahil wala na nga silang gasto sa Purudo, pupunta na doon sa kanila. Ang may problema po tayo rito, yung mga barangay na hindi pinaghahandaan, walang kahandaan para sa sistema, katulad na lamang po ng tambo. Ang tambo po para makakope ng kanilang basura, pinahiram na namin ng isang truck. Dahil napakarami naman silang barangay. Nagpahiram ako kami ng truck, hindi naman doon sila nagdagdag ng tauhan. Dalawa pa rin lang ang tao nila, isa pa rin lang ang driver. Kung paano nila makakaya, hindi naman po pwedeng itigil doon ang truck sa tambo at hintayin na umakot uli yung kanilang tauhan. Meron pagkakataon na may mga truck na doon, ayaw na magsali ng mga tauhan nila, patay na ang katawan. Isipin nyo, dalawang truck sasalin, dalawang tao lamang, isang driver na nagsasalin. Kung nakunan naman po ninyo, ay yung basura sa saba. May mga truck po ang saba. At nakukop sila, wala silang problema sa pagsasali. Di ba na lamang muling araw na nasira ang kanilang truck. So wala silang magawa, isang truck lang ginagamit, nag-iwan talaga ang basura ng barangay. Ngayon, kung napunan ninyo, sa Alon, Canosa Road, kung saan pinakita niyo pa sa akin ng picture, na araw-araw ay may truck doon. Ano naman po sa mataas na lupa? Kung napupunan nyo na kanan ni Kuntihara, Kunkon, sa loob ng sa linggo, tuwing dadaan siya doon, may nakaparadang truck. Eh tanong ko naman po sa inyo, kayo ba yung tayo sa barangay? Yung mga subasurang yan din yung lulis, paigatas na ho ngayon. Ginawa niyo ho ba yun? Ganun daw ba talagang taso? Kasi yung basurang nadaanan nyo doon, ay naisali na sila ng araw na yon. Pagkatapos sila magsali, ahawat ulit sila, at doon nila ipaparada. Kahit na nasabihan namin na pagdating mo ng opening ng klase, huwag na ho kayong tatambak dyan ng basura. Humanap na ho kayo ng lugar kung saan nyo dadalhin ang mga truck. Talaga natatakot na naman sila na walang ngayon ang kanilang truck kung saan nila ilalagay. Ang naging solusyon na lamang nila ay bilhan ng tarapal at takluban yung truck. Pero yung kinabukasan, pagdaan ng truck, ng hauler, ay makakasali na, hahawak na ulit sila ng bagong akot. Ganun ho ang sistema. So kung ibabalik po natin sa transportation, wala akong problema sa amin yun. Kasi sinabi ng agriculture, sinabi rin ng VET, na hindi na matutuloy ang kanilang project. So ang bibigyan lang natin ng espasyo ay ang waste treatment facility na slaughterhouse. Pero ganun din po, lilipat lang kami doon. Ganun din ang sistema gagawin namin. Schedule ng mga truck, mga barangay kung kailan sila magdadala. At hindi katulad dati na sila karay-karera, una-unahan. The Honorable Kipon, sir. Follow up lang po muna doon sa transfer stations before po tayo pumunta sa long-term gagawin natin. So, yung po pag-identify po ng lugar kung saan po sila magkakaroon ng transferring ay identify po ng mga barangay officials. Yung po pag-set po kaya ng standards ay saan po kayang ahensya po ito papatak?
inaano namin talaga na doon sa lugar na walang apektado. Pagsalin mo, hindi na-apektuhan ng trafiko, lalo na trafiko, sa mga bahayan. Ito po bang existing po natin doon po, for example, sa San Carlos ay na-consider po or na-credit po ng sendo natin as nakakomply sa standard po natin na wala pong maapektuhan or wala pong kabahayan na kalapit po Wala ito? doon sila nagsasali sa kapila ng staff. Siguro po para din po sa mas ikagaganda din po ng station na iyon at saka po ng daanan na iyon dahil hindi naman mo maiiwasan na manatili doon yung bus at magpuno, yung truck, at magpuno doon yung truck at abutan din po ng pasok ng mga bata. Baka pinakamainam na rin po talaga ang hinahanap po ng ibang lugar. Siguro po ang maganda po kasi siguro sa mga banay-banay, sa Marawoy, meron po siguro silang marami pang lote na available. Ay baka po kasi itong sa San Carlos, dahil nga po marami namang bahayan, gano'n din po, malapit din po sa poblacion area, talaga pong hirap sila na mag-identify po ng lupa na transfer station. Doon po sila nagtatapon sa along Ayala Highway, kung wala kabahayan. Almost tapat po ng South Supermarket. May katulad po yung tulayo. Bukod pa po doon po sa meron pong Ayala Highway, meron pa rin po kasi doon po sa may tapat ng Archbishop's Palace. Hindi ko sila nagsa-transfer doon. So parang Napaparada lang mo. nag-iipon po doon. So, yun po bang pag-iipon po doon ay accredited din po or allowed na din by SEDO Hindi po yun. standards? Naipon na po yun ng barangay, nagkataon lang na doon nila nagparada ulit. Opo. Na, So, ito po tayo ay... po sa aming kasunduan na itatago nila, Opo. ilalabas lang ulit, kinabukasan na tatating ng truck. So, kung hindi po nakaka-comply sa agreement po ninyo si barangay na hindi po ilalagay doon at itutema doon si basura, ano po kaya ang next step po natin para po hindi mo maipunan yung contract po natin doon? Ang ginagawa po namin sa mga barangay na gano'n, na matikas sa ulo, tulad nga po, mabanggit ko ang Musluban. Kasi ang Musluban, no, sa halip na ang mga bahay-bahay ang nag-segregate, ay yung bayuman nila naghihiwa-hiwalay, kaya natatagalan. Pagka ganun pong kaso, ay sinusulatan namin, hindi na namin sila papayagang mag-transfer. Kailangan nilang sumunod sa dapat nila. Pero yung contract po iyon, sa barangay po ba yun o sa ating yung city? Sa barangay. Sa barangay din po yung truck na yun. Pwede po ba natin utusan din po yung truck na hindi sila po pwede pumarada po doon sa kalsada papunta ng makaaralan? Ano man nalaman po, sabihan namin sila. Opo. Sabihan na namin sila na paano bago po yung kaso kasi naglilas na nga tayo tumayo. Hindi natin naparada, pagdating naman po ng plaso, huwag na naman yung Ihitin mo lang pag kaya po, pagkakaroon na Opo. Kung Tingnan mo, base po sa magkalagay, inyong sulat, hindi pa rin po sila ngayon sumusunod. Ano na po ang inyong sulat na balak po sa barangay ninyo? Kami ko na po, kaya nakikita na po ako sa Usman, kaya sa Usman, para makakita na dulo. Para itong mga kapitan nito matitigas sa dulo ay magkasunod sa dapat nilang problema. Kasi ako naman ako ng sistema, gagawa lang ako ng follow-up report. Yung report na hinihingi nila, kung saan sinasay, anong hindi sinusunod, at sila po ay ipapadala ng sulat. And we have also exhausted the possibility of perhaps assigning a vacant lot para po sa barangay na yun. Pwede po sila, katulad po ng, may mga barangay po kasi na nagsasalin na hindi along the highway. Katulad po ng Tagata, isalin sila sa Marawoy, o Santo Niño, isalin sa Saba. Pwede namin i-arrange na, halimbawa, yung San Carlos, pakiusap namin sa Balinsaba, kung saan ang kanilang salinan, tinatuwa sa parangan, na doon naman sila Baka siguro before natin idalhin po sa ombudsman, we give options also to our barangay captains kasi baka naman ang kanila well-meaning. Kumbaga gusto lang po nilang masolusyonan din yung problema, pero this is the best that they know in the limited power that we have. And tayo po siguro, since tayo nasa city level, mas kita po natin yung availability of resources sa buong city. Baka kung mas ma-allocate natin, o siya, manghiram ka muna, o kaya po may government lot po tayo, o dito ka muna gumamit. Or yung po bang sa slaughterhouse po sinasabi nila, how soon po kaya po pwedeng ma-utilize na po ulit natin siya for material recovery facility? O pwede po sa lalo madaling panahon, kinakailangan lamang po namin ulit silang tulungin para mag-sistema.
So maasahan po natin na yung punito transfer po ay along Ayala Highway, which is becoming an eyesore. And at the same time, dito po sa May San Carlos, which is becoming a potential health problem sa ating po mga estudyante, ay mag-transfer na po by In a week's time. In a week's time. Wala po ang meeting sa mga Honorable Katipon, recognized. Magandang ulit sa Mayor sa kalagalan ng ating guest sa lalo namin. Narin ang taga-barangay sa bahay, sabi natin na nangilit sila na maraming sinapan. So, nakakailangan mo, Engineer Pansa, hindi mo din ito sa inyo si Engineer Ed at Chesa Pansa at si Nito at Chesa Katipon, kung ano man ay magkaibigan, kamag-anak o ano, pero kami na may hindi pa. Kaya dating sa ganitong pagkakataon, wala naman kami po na pwede namin i-question na isa't isa. Ang aking question din is, noong una, yung Ordinance Series of 1993, Dante Victory Ordinance, si Engineer Pansaho ang sulat niya na nag-sponsor sa Gurian. Ang aking lang nakikita, yung bigyan mo kami engineer ng konting background from Hain to papunta sa Portugal, papunta rito. Paano nangyari yung sitwasyon na kasal? Pagka-appoint mo kasi sa akin noon, kailangan sa States. Pagbalik ko po, may kontrata ng bago from Hain, dinat ng administrasyon, napunta po ito sa Hilera na Tagamawan. Inspectioning ko, pagdating nila, nagkaroon ng problema, nagreklamong bawan, yung lupa lang sa kontraktor, hindi pa nagagawa ang land deal. Kaya ang hawak lang niya ay ECC. At noon lang sila nag-umpisa magawa, nung mahihawak na sila ang kontrata. So, bukod sa paluko-luko talaga ang trabaho, ay sumunod nung matapos yung kontrata, bumalik na muna sa hain. Dahil sila susunod na, bumalik ko sa hain. Pero nung matapos ko naman ang hain, matatapos naman ang hain, nagtitiman po naman ng malaking increase na intensyon. Gusto nila ikaya na sa rate sa tanawan kung saan 7,000 per truck na kapot. Samantalang kontrata sa atin ay 5,000 plus na 5,000 na. So dahil po sa demand nilang gano'n, talagang hindi na natin kakayanin. Meron naman kung nag-a-apply rito, yun naman yung taga-Taisan. Sa mga Portugal naman po, binisita po namin ang kahit hindi pa tapos, kung isa pa rin namin sila, nag-upay pa rin naman, dahil talagang hindi kaya ng city yung 7,000 per truck na hinihingi ng hain, sinubukan po natin ang Portugal o ang taga-Taisan. Ganon din po ang nangyari sa mga taga-Taisan at maaari ay ayaw naman nila sa trabaho. Ayaw. Lalo hindi na makakita. Basura, ginagawa lang hindi natin ang babasahin na hindi lang panapasin, wala reklamo barangay, pero napapabayaan ng kaya kung pagkatapos ito, Portugal, bumalik po tayo sa So, iba naman pangalan ng kontrata sa city. Yung parang si Pedaso, half-brother pa mo yan. Doon na kasi sa statement nyo kanina, na like in example pa nga natin ang Tambo at saka Isluban, na yung parang hindi napakabayaan ng barangay. Yung gawin pa ganyan, ano hong bilang department head, kasi talaga yung command responsibility, ano man ang mangyari, ito ang tatamaan ko putukan. Ang nakilaan din sabi ko na, kanina sa ito, magaling na rin yung transparency, magaling na rin, maganda na rin yung narito ka, at samaan man natin, sa iyong tingin, ano ang performance itong bagong kontraktor dito sa atin ng basura, yan sister na yan ng hain. Sila ba kayo nag-perform talaga dito, nag-ayon sa kontrata, na talaga hindi sila nag-violate?
Kung talagang yung sinabi mo kanina na ang may diferensya yung mga barangay na like Tambo at saka itong mismo ba na picture mo na yung kapitan ay parang napapatayin dito. Anong kamu to? Ano pa ito yan? Nung may pagkakataon dito talaga napupulang, ulang natin ang traffic ng siraan, meron pagkakataon talaga na naiiwan ang lugar. Pero mas malimit ito ang nangyayari, ang problema ko ay ang pagpapatupad ng barangay. Nahakot na, pero maya-maya, nakalabas na ng basura. Araw ng Sabado at Linggo, anunsiyado, nakalakakot ng basura, pero ikutin mo sa barangay, naglalabas ng basura. So sa tingin mo ninyo, hindi walang violation no, itong contractor na city. Nagkulang po sila ng truck. Di ba wala sila ng truck? Kinakailangan ng pagkakamit ng bawat night market. Yun po ay pinabawas namin sa lugar. Ay hindi, pinawas ang bayad pero nandun pa rin yung basura sa night market. Ang alternative na doon ang sentro na ngayon lang nahakot. Kasi kung pwede, bawa hindi yung dumating ang pagkitaan tulad ng night market, hindi po pwede nang pabayaan natin natin matapos. So yung truck na po natin nakakakot doon at sinisingil naman po namin sila ng pagkitaan. Binabawas po sa pagkitaan. Binabayad sa konsero. So, meron mo kasi 20 million na pondo request by the department head doon sa budget ng 2014. 20 million no, ang nakabalik sa inyo para mo sa hanap ng basura. Ngayon mo sa statement ng Dealer Desman na sa araw, meron mo silang binayaran na kayo from March, April, May, June ng 10,700,000 para po sa pick-up ng basura. Ngayon, sinabi rin mo siya, from July, August, September, and mid of October, October 15, meron din yung nakabudget kayong almost 10 million para hulog sa kwan. Na namin hulingin daw, na namin alangan hulingin. Nagpabudget ko tayo ng 20 million sa Sangguniang Panlusot, ang annual collection ng basura. Pero ito sa kalita namin, 7.5 months lang ho, ay mauubos na ho yung aming pondo ng pagtikap ng basura. Paano mo yung in-between ng from October 16 to December of this year, kung anong ating gagawin diyan as the department? Babalikan po natin matawag sa 28,105,000 ito ang hinihingi po ng BPN. Nabigyan lang po kami na tagdagan kami ng 300,000. From 20,400,000 naging 20,700,000. Actually, ang hinihingi namin budget ay 28,105,000. Base nga po yun sa hinihingi niyang increase na 7,000 per. So, kayo naman ho ay simalan sa committee hearing ng Sangguniang. So, sino ho nagbawas ng 8 million? Sangguniang o from the Finance Committee from the Executive? So, hindi ho matutulan. Kasi ang kailangan dito ay gusto kong ibigay sa inyo ng counter history ng privilege speech, yung naging reaction nga ho ng tao. At ang ito, on the record. Kaya ako, magaling na tao si Ed. Magaling na tao yan. Kilala mo yan sa department head sa sentro. Kaya magaling pa ipapag-resign na yan kung hindi niya kakayanin ang kanyang mga tauhan at yung kanyang kontraktor. Dahil pisa, kung ito yung gagawin, laging ikaw, puputukan eh. Bakit hindi nga natin bigyan ang pagkakataon na natin sarili, matigasan natin, like sinampun mo, ang barangay Tambo. Sabi po, may kasalanan yung kapitan doon. Dahil nga, hindi masyadong nasunod sa atin, ang nusluban. Dapat may mga action ka, dapat paano eh, huwag mong hakutan ng basura, malaman yung kapitan doon sa barangay Tambo, na siya may pagkukulang. On the record naman, on the air, sinabi mo na dito yan na may mga pagkukulang ng mga barangay captain. Pero sa mga pagkukulang at sa pagpapasa din ng pagkukulang, ang nagsasakripisyo ay buong bayan. Kita naman natin yan. So, ang akin sa iyo,
I-implement mo na husay, check mo, kontrata ng kontraktor na yan, ng basura na yan. Maraming technicality yan, unang-una. Ang mayor ang humingi dito ng inalis na namin ang subject for ratification. Anong ginawa ng mayor? Sabi niya, kailangan i-ratify na sa Sangguniang Panlusod at lahat ng kontrata na aaprubahan ko na pinagtunan ng government. Kami sumunod sa punong lusod, kung yun ang dali ng batas. Pero itong isa ito, sinecheck namin minsan. Wala itong ratification, hindi natin makita ang turnover nito. Kung ito baga ay magkaroon ng mga tinatawag na pagkakamali, hulog, anong penalty ang magagawa natin? Nakita ko sa statement mo, pwede lang natin kaltasan sila. Hindi natin pwede sila suspindihin. Dahil nga sa hindi ko na-ratify ng Sangguniang Panlusod. Kaya ako tingin ito, kaya ako maganda at narinig ang barangay Sabang. Sila ho, isa sa nagsasakripisyo ng statement ho natin na sabi nga nila sa akin isang araw, hahakutan ng basura yung left side, iwan yung right side. Pagbalik ng truck, doon sa pilay ko, puno-puno na, iwan pa rin yung right side. So, yun ho, mga sitwasyon na pwede ho natin pagtulong-tulungan at ito, sa tingin ko, kaya-kaya pa ito. At tingin namin na dalawang problema ng lipa kailangan maresolba. Ang basura at traffic ay una na nga itong basura natin ayusin. At sa tingin ko, hindi ho patukulang na sa Sangguniang Panlusod na doon sa request ng 28,300,000, hindi ho ang chairman ng committee ng Pinaso sa Sangguniang Panlusod ang kumaltas ng mahigit na 8 milyon para ho magsakripisyo ang ating fourth quarter ng ating budget ng basura sa 2014. Salamat po, Vice Mayor. Sir, the Honorable Mateo Good morning po, Engineer. Ito pong sinasabi niya na transfer stations. Alam niyo po maganda ito para sa akin. Sapagkat dati rin po akong barangay chairman, napakalaki po ng gastos ng barangay. Pagka yan ay dinadala pa dito sa transfer station, na dito sa, inilagay lang natin dito sa ating likod ng ating slaughterhouse. Ano po? So, maganda po yun dahil maliit po magiging gastos sa mga barangay. Kaso nga lang po, mayroong mga sinasabi na ayos po talaga. So, siguro ito na lang po ang inyo sana bigyan pansin yung mga ISO. At yun naman pong iba na designate nyo na transfer station na wala namang nagreklamo ay manatili na lamang para po makatipid yung mga barangay. Reklamo mo rin po sa transfer station natin. Pwede lang po tayo maging vigilant. So, pag may reklamo po, so gawin po natin ang paraan. Pero yung po designated na transfer station sa different barangays na kung saan talagang makakatipid ang barangay ay manatili na lamang ganon kung wala namang nagreklamo. Yun po ay pabor po ako doon. Ito po ang ating segregation. Ito naman po isa po ay ating ang ginawang batas. Matagal na po ito at ilang administrasyon na rin po ang nagdaan at lagi po sinasabing segregate. Sa tingin ko ba in aid of legislation, ano po ba talaga ang ating inaakala nyo na pwede natin gawin? Lagyan natin ng ngipin ng ordinansa, lagyan natin ng mga penalty kung makita na hindi nagsasegregate. Kasi tayo nga po, nasabi ko nga po nakaraan, lagi tayong sinasabi, segregate, pero karamihan po sa atin, even sa ating bahay, tayo po ay matatamaan, ay hindi po nagsasegregate sa ating bahay. Yan naman po ay totoo. Kailangan po talaga dito itulungan sapagkat napakalaki po ang ating matitipid kung segregated ang ating basura. Ang nangyayari nga po ay talagang wala pong nagsasegregate, bihirang-bihira nagsasegregate. Yan po'y pag nilabas sa bahay ay sa halo-halo na ang basura. So ano po ba in aid of legislation? Ang ating kinakailangan gawing batas upang ito ay magkangipin na ang tao ay matatakot na hindi siya mag-segregate. Yan po ay in aid of legislation lamang. Baka naman ang inyong pananaw ay malaman ng aking mga kasamahan at kami makagawa ng batas
na talagang ang segregation ay susundin ng bawat mga mayan ng Luzon ng Lipa? Yun nga po ang kailangan natin. Isang batas o isa tulong. Kailangan natin tulong nyo upang ang mga barangay ay umanak ng dapat nilang gampanan. Ayon po sa batas, ang pamamahala ng basura ay talagang sa barangay. Siya lamang ng residual o panapon dapat gampanan ng Luzon. Kaya nga po inano rin namin na magkaroon na ng at least MRF ang bawat barangay para maturuan na sila makapag-umpisa na ng segregation ng composting. Doon po nandun po kami sa pananaw na maturuan ang lahat ng barangay. Kasi ang problema po natin, lalo na sa umaga, ang nakikita, nakakutan na ho yung ating kabayanan, pero makikita mo kahit saan lugar, may nakalagay, may nakabuntol na plastic, may nakalagay na basura. Yun po ay tala ng mga taga-barangay na pumupunta sa bayan. Saan-saan nilalagay. Kung ang lahat ng barangay ay magkakaroon ng MRF at nagpa-practice nga ho ng tamang waste management, mag-iiwasan na ho yung pagkakalat na gano'n. Saan-saan dinadala ang basura, saan nakakita ng buntol, ikinagay na dito nga sa bayan. Kahit sa umaga ho, observa kayo, madilim pa, sa parte ng umaga, isip ng umaga, lahat ng dumarating, mamalengke o lumaan, ay may ligpit na basura, ay nakaraan na ho yung truck natin, na koleksyon na ho na ayos. So, meron po tayo, kung doon kami matutulungan kung paano mapapasunod ang mga barangay na dapat nilang sundin, kailangan po namin ito. Kasi po ang magiging, ang dapat po talaga maging successful yung ating implementation ng segregation. So ito po sana ang ating pagtulong-tulungan sapagkat nakalaki pong tulong sa ating environment at sa ating bayan sapagkat liliit po ang ating babayaran sa basura. Imagine nyo po na 20 million na po ang ating inaalat sa basura ay kulang pa po yan at sigurado naman maghahanap pa kayo ng another around 8 million para sa October hanggang December. So tayo po ay gagawa ng paraan. Hindi naman po natin pwedeng pabayaan na hindi tayo makakutan ng basura at mamamahaw po ang Luzon ng Lipa. Ano ho? Pangalawa po ay ano po ang inyong proposal na tayo po ba ay magkaroon ng ating MRF na pangkabuuan lungsod ng Lipa na magkakaroon po ng control dam site. Meron po ba tayong inaay na lugar na pwede natin magamit para po talagang magkaroon na tayo ng tunay na material recovery facility na tinatawag? Meron po ba tayo? Meron na po kami nakita ng lote at ito ay sasubject lang sa GEO hazard survey ng EFB. Kinakailangan mo kasi bago natin ma-develop ang isang lugar para sa waste management, kinakailangan may geohazard survey ng EFB at ngayon pa po yun gagawin. So may lote na po tayo inaay. So ano po yung ating target? Kailangan po tayo may schedule na eh. Sabihin may proposed target date para sa ganun ay lahat po ng sangay ng pamahalaan ng ating gobyerno ay gagalaw upang sa ganun ay mamit po yung target. Kung maaari po sana ay bago matapos ang taon ito ay atin na magawa yan upang sa ganun ang budget po natin sa susunod na taon ay hindi na ganun kalaki para sa basura at tayo po yung may control ng segment. Pag nabili po natin ng lote, hopefully hindi naman po kami ang involved sa pagbili. So kung paalam, kahit kailan yung kusina namin ay hindi nakakalaw. Sa lista, pagbili ng materials, pagbili ng lote. Sila naghahanap, ang papel po ng lote ay nasa DSO na, sila sa halang process. Niintay lang po nila ang result ng survey na ito kinakailangan gawin waste management facility. Napakarami po, hindi po pagkatapos namin makabili ng lote, hindi po kaagad yan kabilis. Pwede rin tayong gawin yung dati natin ginagawa, napasan na rin ramak natin, itatambak doon ang basura. Kailangan din mo may sistema at marami mong nag-o-offer. Tulad na lang ko, just last week, tatlo ko yung gusto mag-invest o ialam ang mahala na basura sa kay grupo ng
process. Ayan po ang aming naman ay yan po yung aking magiging huling katanungan na meron po ba mga proposal tayo na yung pong waste is will be converted to energy na kung saan magbabayad pa sila sa City of Lipa kung sila ay ating makuha at yung kasi gagawin nilang energy yun yung waste. Meron po ba mga meron po proposal? ganun proposal. Pero base po sa record, yung mga una nagplano niyan, lahat wala namang natuloy. Walang natuloy. Cebu, Davao, Pampanga, Rizal, wala akong natuloy. Pero meron doon tayo muling proposal, dumating ng web na Webes, matagal na ho yung nagpupropose sa atin kung saan gusto nila mangyari, BOO, PFO, and operate na kanila lahat, butong lote. Kung nakapili na raw po tayo ng lote, bibili nila ulit ng lote, plus atin. Ang produkto nila gagawin ay fortified organic fertilizer, plastic pellets, and RDF, refuse-derived fuel, and then for succeeding years, 2 years, magdadivert naman po sila into energy. Ang waste to energy po ay kinakailangan ng katulad po ng grupo ng Frances na yun ang DNATEA, tulungan nilang informasyon. Basihan nila yung ating composition ng waste, hindi papasok sa waste to energy. Yung tinatawag nilang e-composition ng waste. So, napakarami na ito nag-offer, pero pag nibigay namin informasyon, hinihingi namin ang kanilang proposal, wala na kung bumabalik, iban nga po dito sa isa, matagal na nag-offer, naghanap lang siya ng financier, sinama pa rin mo niya ang inventor. Hindi sa Chinese technology, na pinuntahan nila sa China na nagagamit na, at gusto nilang dalhin dito, kanila lahat. Sila, ultimong koleksyon, gusto nila sila ang gumawa. So, Mr. Chairman, ini-request ko lang po kay Engineer Pansa na sana sa kanyang term na ito bilang environmental head ng ating environment department ay maayos natin ang segregation, magkaroon tayo ng ating sariling MRF, control dump site, at i-entertain na entertain itong mga nagpo-propose ng itong ating waste will be converted to other items like yung pong energy na kung saan ay tunay na makakatulong po sa lungsod ng Lipa. Hindi na po tayong problema sa basura, bagkus tayo pa po ay makikinabang sa basura. Salamat po. Na-mention niyo po yung sa MRF, i-follow up ko lang dito kasi since nung last namin pag-uusap din po ni Engineer Ledesma, ipinadetalye po namin sa kanya kung saan po napunta yung 1 million na pondo para po sa MRF po sa 12 barangay. We requested for a list of the barangays and the status of the installation of the material recovery facility and how operational. Because if this is already functioning, then at least we have 12 out of 72 barangays na bawas sa listahan po na pinakalitahan natin ng basura. Noong una pong taon, 2012, meron din na ako kami 1 million noon. Kapag program po kami na 18 barangay na bibigyan ng materyales. 18 barangay na bibigyan ng materyales, initing namin sila, tahangat namin na magkaroon ng maraming MRF, tinanong namin, tatanggapin nilang project, sila mag-shoulder ng labor. Diniliver mo ng GSO ang material sa kanila. Doon po sa 18 yun, 6 lamang po yung nakakompleto. So may completed yung 12 MRF 2012. In 2013, dahil nga sa experience namin, nauuong barangay, kaya na lang labor, tapos hindi naman pala nila mapapagawa, sinamahan na po namin ang labor. So nakapagpagawa po ng 12.
Ngayong taong ito po, doon sa inyong binigay ng 1 billion, doon po namin ikinukuha ngayon, kinuha ng budget yung labor para doon sa 12 hindi nakatapos. So matatapos po ngayon yung 12 plus A18 plus 12, 30, at siguro makakapagpagawa mula doon sa natira, makakapagpagawa lang kami ngayon ng 8. So yun po, total, 28, 12, 8, then, 18 plus 12, 30 plus 8, 38 po, pagkatapos ng taon ito. Kasi ang pagre-release po ng budget ay quarterly, so bago po namin yung pagawa ay sa last quarter na. So i-release po ng first quarter, inalan po namin, binigay namin labor para doon sa 12 na hindi naka-kompleto. So kung yung 2012 na ano po na MRF, na fund without labor, na binigay po natin sa kanila or materials without labor, ano po ibig sabihin yung hindi po nakakompleto na anim? The materials are still there? Walo po yung program namin, Yes. ang materials lahat ng bibigay natin. Ngayon po, miniting namin sila sino ang gusto magkaroon ng MRF, i-provide namin ang materials. Tinanggap po naman ng 18 barangay, pero pagkatapos mabibigay ng materials, ano sa 18, aanit ang nakabuo. Ito, may pang-labor, nabuo na sila. Pero yung dalawa ko yung naka-uncomplete na MRF. At yun po ang pinuntuhan namin ngayon ng labor, kayong taong ito mula sa 1 million, kumuha kami doon para makumpleto na yung kabitan. So they already have po yung gamit, ang wala lamang po yung labor. So ang pinangkondo po ngayon ay labor. Labor, para doon po sa kabitan. Thank you po. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Ito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.